andodoon na, no? Nandodoon na yung pananampalataya niya. Simula bata pa lang, no, nananalangin na siya sa Diyos, humihingi na siya ng tulong sa Diyos. Hello, ayan, ngayon meron tayong babasahin. Ito nga ay sa awit 88. Ayan, no, medyo malalim lang yung Tagalog niya, pero pwede nyo rin siyang basahin sa ibang version. Ayan. Kaya ito, napakaganda kasi nito na mas basahin ko ng buo. Kasi kung hindi siya babasahin ng buo, na makikita lang natin dito na parang si God ay pabaya, si God ay hindi nakakarinig, si God ay hindi sumasagot ng panalangin. Ayan. At si God ay nagpaparusa lang. Ayan. Pero kasi, ang napakaganda dito, kung babasahin natin siya ng buo, no? Kung ano yung magiging mensahe niya sa atin. Kaya basahin ko muna rito sa verse 1. Yahweh, aking Diyos, tangi ikaw lamang, aking kaligtasan. Pagsapit ng gabi, dumudulog ako sa iyong harapan. Ako ay dinggin mo sa pagdalangin ko, ako ay pakinggan. Sa aking pagdaing, ako ay tulungan. Ang kaluluwa ko ay nababahalat, puspos ng problema. Dahilan sa hirap, pakiwari, buhay ko'y umiiksi na. Ibinilang ako ninyong malapit nang sa hukay ilagak. Ang aking katulad ay mahina na at ubos na ang lakas. Ang katulad ko pa ay ang iniwanan sa gitna ng patay. Animoy nasawi, nananahimik sa kanyang libingan. Tulad na rin ako nitong mga tao na iyong nilimot. Parang mga tao na sa iyong tulong ay hindi maabot. Dinala mo ako sa may kadilimang hukay na malalim, na tulad ng libingan na ubod ng dilim. Ikaw ay nagalit at ang bigat nito'y sa akin nabunton. Ang katulad ko'y tinabunan ng malaking alon. Mga kasama ko'y hinayaan mo na ako ay iwan. Hinayaan silang mamuhi sa akin, ako'y katakutan. Kaya hindi ako makatakas ngayon, pinto ay nasarahan. Dahilan sa lungkot, ang aking paningin waring lumalamlam. Kaya naman, Yahweh, tumatawag ako sa iyo araw-araw. Sa pagdalangin ko ay taas ang kamay. Makakagawa ba ikaw, Panginoon, ng kababalaghan para purihin ka niyong mga patay? Ang pag-ibig mo ba doon sa libingay ipinapahayag? O sa kaharian niyong mga patay ang iyong pagtatapat? Doon ba sa dilim ang dakilang gawa mo ba'y makikita? O iyong kabutihan sa mga lupaing tila nilimot na? Sa iyo, O Yahweh, ako'y nananangis at nananawagan. Sa tuwing umaga, ako'y tumatawag sa iyong harapan. Di mo ako pansin, Yahweh, aking Diyos. Di ka kumikibo. Bakit ang mukha mo kinukubli mo, ikaw nagtatago? Mula pagkabata, ako'y nagtiis na halos ikamatay. Ang iyong parusay siyang nagpahina sa aking katawan. Sa aking sarili, tindi ng galit mo'y aking nadarama. Ako'y mamamatay kung di ka hihinto ng pagpaparusa. Parang baha silang kung sumasalakay sa aking paligid. Sa buong maghapon, kinukubkob ako sa lahat ng panig. Iyong pinalayo, mga kaibigan, pati kapitbahay. Ang tanging natira na aking kasama ay ang kadiliman. Ayan nga po, no? At makikita nga natin dito na puno ng depresyon, no? Puno siya ng parang walang pag-asa. Ayan. At pero makikita natin dito na mapapansin natin yung kalungkutan. Ayan. Makikita rin natin dito na meron siyang dinadamdam, no? Meron siyang sakit o meron siyang nararamdaman, no? Meron siyang nararamdaman na paghihirap sa kanyang kalusugan, no? Sa kanyang katawan. Pero makikita natin dito na kahit simula bata pa siya, no? Makikita nga natin dito sa verse 15. Ayan, sabi nga, mula pagkabata ako'y nagtiis. Ayan, nagtiis na halos ikamatay. Ang iyong parusay siyang nagpahina sa aking katawan. Ayan, makikita natin dito na simula bata pa, andoon na, no? Nandoon na yung pananampalataya niya. Simula bata pa lang, no? Nananalangin na siya sa Diyos, humihingi na siya ng tulong sa Diyos. At
Ito ay isang awit o awit na panalangin ni Heman. Si Heman ay isa siyang mang-aawit, no? Sa kapanahunan ni King David, no? Una siyang naitalaga bilang mang-aawit. Ayan, no? 3 po sila at isa doon si Heman. Ayan, si Heman ay apo siya ni Samuel, no? Ni Propeta Samuel. Ayan. At ayun na nga po, no? Makikita natin dito na simula bata pa lang, meron na siya idinadaing sa Diyos. At hanggang sa ngayon na naging lingkod na siya ng Diyos, no? Siya ang nangunguna sa pag-awit sa loob ng templo. Ayan, pinili siya ni King David na sa pag-awit. Ayan. At makikita natin dito na hindi natigil ang kanyang pananampalataya. Hindi natigil ang pagtawag niya sa Diyos. Kahit simula bata pa lang na feeling lang niya na siya ay pinaparusahan ni God. 'Di ba? Kasi ganoon naman talaga tayo, 'di ba? Pag meron na tayong mga nararamdaman at yung mga nararamdaman natin na tila parang ang tagal-tagal na, no, yung mga sakit natin, no, yung mga kabigatan natin sa buhay, ayun, no, naiisip natin, no, pag walang-wala na tayong feel natin wala ng pag-asa, no? Naiisip natin na pinaparusahan tayo ni God, ayan, no, pero hindi natin alam na mas lalo tayong tumitibay sa pananampalataya, di ba? Ayan. Kaya kita naman natin, no, simula bata at hanggang sa ngayon na siya ay isa ng namumuno sa pag-awit, no, sa paglilingkod, makikita natin dito na isulat niya ang kanyang awit, no, kanyang panalangin, no, sa awit 88. Ayan, hindi nawala ang kanyang pananampalataya. Hindi siya nawalan ng pag-asa na matutulungan siya ng Diyos, no, kahit napakatagal na ng kanyang nararamdaman. At ang isa pa, no, na siya ay naglilingkod, 'di ba? Naglilingkod siya kay God, no? Na makikita natin na ang mga naglilingkod kay God, hindi pa rin ito makakaligtas sa mga pagsubok. Amen, no? Kasi po tayo ay pinapatibay tayo ng pagsubok, no? Yung pananampalataya natin, mas lalo tayong tumitibay, 'di ba? Kaya nung binabasa ko to na yun yung una kong napansin na kahit naglilingkod ka na kay God, no? May mga pagsubok pa rin na dumarating sa buhay. Ayun, at kahit may mga pagsubok na may mga karamdaman, yan, mga pagsubok na sobrang tagal, 'di ba? Hindi pala tayo dapat sumuko. Katulad nito nang nabasa natin na porket sobrang tagal na hindi natin matanggap-tanggap yung hinihingi natin na panalangin kay God, no, hindi tayo dapat sumuko. Yung pag-asa natin, hindi lang naman natin dito sa mundo makakamit yun, di ba? Ang pag-asa natin, makakamit din natin yon sa buhay na ipinangako sa atin ng Diyos, no? Binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan dahil yun sa pamamagitan ni Jesus Christ. Kaya, para sa akin, na kung halimbawa ako yung nasa sitwasyon ng binasa ko na ito, at hanggang sa huli ng buhay ko, tuloy-tuloy pa rin akong nananalangin, umaasa na bibigyan ako ni God ng kasagutan, no? Kung feeling ko parusa na yung feeling ko pinabayaan ako ni God, pero hindi ako titigil sa pananampalataya na merong ibibigay si God para sa akin. Bibigyan niya ako ng kapahingahan sa nararamdaman ko. Kaya yun, no? Hindi ko man siya matanggap sa ngayon habang nabubuhay ako, pero alam ko na merong inihahanda si God sa buhay na walang hanggan. Yun yung pinakamaganda sa lahat. Yung kapahingahan, wala ng luha, papahirin na niya ang luha sa mga mata ko. Ayan, yung puro kasayahan na lang. Kaya, para sa akin, okay lang. Ayan, kasi tayong lahat na mga nagtitiwala kay God, no, mga naglilingkod, tayong mga Kristiyano, hindi naman po tayo ligtas sa mga pagsubok, no? Habang tayo nabubuhay dito sa mundo, mas madami pa tayong mararanasan ng pagsubok kasi mas doon tayo pinapatibay ni God. Kaya napakaganda ng binasa natin na kahit si Heman ay lingkod ng Diyos at kahit simula bata ay nahihirapan na siya sa kalagayan niya, pero siya ay nananatiling humihingi ng tulong sa Diyos, nananatili sa Diyos umaasa, sumasampalataya. Kaya maraming salamat.
God bless you sa nakikinig.